back to our channel. Mag-uumpisa na nga po or nag-umpisa na nga siguro habang pinapanood niyo ang video na to ay siguro ay nag-start na po ang registration for the civil service exam para sa taong 2025 March 2 na examination. So start of registration po kasi ay November 19. So actually yung iba November 18 nagsisimula na. So November 19, 2024 hanggang January 3, 2025. So, balet sila po ay nag-close kapag napuno na po ang mga available slots. So, depende, kahit hindi pa January 3 ay sarado na po. Kaya kung ikaw ay nagdanais na take ng civil service exam for March 2, 2025, dapat ay mag-register ka na ng maaga. So, ang video na to ay para lamang po sa mga region na available sa OCSIAS website. So, ano yung OCSIAS? So, OCSIAS stands for CSE Online Civil Service Examination Application System. Pero as of now, 2, 4, 6, 6 na region lamang po ang available sa OCSIAS. So ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung mga region na hindi natin babanggitin sa video na to ay kailangan i-follow nyo ang Facebook page ng Civil Service Commission sa inyong lugar or abangan ninyo ang ating susunod na video dahil isa-isahin po natin ang bawat region kung paano ang pag-register dyan po sa inyong lugar. Pero as I have said, follow the Facebook pages of Civil Service Commission sa inyong lugar. Meron po tayong video dito sa ating YouTube channel kung ano ang mga Facebook pages ng Civil Service Commission sa inyong lugar dahil doon po sila nagpo-post. So, again, for the OCSIAS website, available regions ay CAR, Cordillera Administrative Region, Region 1, Ilocos Region, Region 7, Central Visayas, Region 8, Eastern Visayas, Region 10, Northern Mindanao, at Region 12, Suc-Sargent. So, yan lamang po ang mga regions available sa OCSIAS. Ibig sabihin, ang mga region na aking nabanggit ay dyan po kayo sa OCSIAS website mag-o-online appointment or mag-book ng appointment para sa inyong personal appearance. So, hindi ibig sabihin na once nakapag-book ka ng appointment ay registered ka na. The purpose ng pag-book ng appointment ay para sa schedule ng iyong personal appearance or pagpunta mo sa office ng Civil Service Commission. Dahil bawal po walk-in. So sa lahat ng mga regions na nabanggit, na hindi nabanggit, na wala sa OCSIAS website, hindi ibig sabihin na walk-in na ang pag-process ng registration sa inyong lugar. So maraming regions ang nagpo-post ng sarili po nila na link sa Facebook pages, kaya napaka-importante na i-follow ninyo ang Facebook page ng Civil Service Commission sa inyong lugar kung wala kayo sa OCSIAS website. Dahil yung marami po ay mayroong sariling link na doon mo i-click sa Facebook pages nila para makapag-online appointment. So, mayroon ding iba na walk-in. Pero, again, follow the Facebook pages. Palagi ko po itong inuulit para maging updated po kayo. So, for this video, dahil ang purpose ng video na to ay para lamang po sa mga regions kung paano mag-register para sa mga regions na nasa OCSIAS website. So, ituturo natin, pag-uusapan natin ang step-by-step procedure kung paano. So, hindi na natin i-perform, babasahin na lang natin ang step-by-step procedure dahil I think nakagawa na ako ng video dati kung saan, kasi hindi rin naman ako makakapag-proceed dahil hindi naman ako mag-book ng appointment. So, hindi ko na ipapakita or hindi na natin i-perform sa browser kung paano. Babasahin na lang muna natin ang step-by-step procedure. So, number 1, you need to create new account sa OCSIAS website. So, ilalagay ko sa description link ng video na to. Kung nanonood kayo sa YouTube, please check the description link. The description box. Click nyo lamang yung maliit na arrow down sa katabi ng title ng video na to. Diyan nyo po makikita ang link ng OCSIAS website. At sa Facebook page naman po natin, kung nanonood kayo sa Facebook page natin, so i-click nyo, ilalagay ko sa comment section ang link ng OCSIAS website. So, yun yung pinakauna ninyong gawin. Gumawa muna kayo ng account sa OCSIAS website. So, siguraduhin ninyo na dadaan kayo sa pag-click ng region, sa pagpili ng region. Kasi once mali yung region na napasukan po ninyo, hindi nyo makikita ang testing center sa inyong region kung mali yung region na pinasukan nyo. So, dapat before kayo mag-sign up, ay dumaan muna kayo sa pagpili ng region kasi meron dyan, choose region. Ayan, bago ninyo i-click ang sign up or create account. So, an applicant shall create only one account. Ensure that you are using an active email address. So, dapat ay yung email address po ninyo ay active dahil magsisend po sila doon ng activation link pagkatapos nyo pong mag-sign up. So, kung hindi nyo ma-verify ang inyong email address, so hindi po kayo makakapag-login sa ginawa ninyo na account. So, number 2, so yun na yung pangalawa na i-open na ninyo ang inyong email address para i-activate. Tapos, number 3, yun na, you need to click the provided link para
ma-activate ang inyong account. So, doon ninyo i-click sa email po ninyo. Tapos, step 4, so once account is successful, kung successful na, meron diyang lalabas na message na you are successfully registered to Oxias or something like that. O pwede na kayong mag-login. Balik kayo sa Oxias website at yung pipiliin niyo ay login na or sign in. So, kapag nakapag-login na kayo, first ay, the system will require you to edit or update your profile. So, kailangan nyo i-edit or i-update ang inyong profile. So, ipi-fill up ninyo doon. So, kailangan siguraduhin po ninyo na tama lahat ng ipi-fill up ninyo dahil lahat po ng isusulat ninyo sa Oxias website, yan na po ang lalabas. Automatic, mapi-fill up na po ang application form pagkatapos ninyo mag-book ng appointment. Kaya dapat tama lahat ng details at hindi na po siya pwedeng i-edit. Okay? Next, kung na-update na ninyo ang profile, meron kayong button na i-click para ma-update ang profile, update profile. Ayan, nandito, take note that editing or updating will be done only once. So next, so on your dashboard, so meron kayong, kapag nakapag-login na kayo, meron na kayong dashboard niyan. Makikita niyo yan sa inyong Oxias website. Nasa itaas sa bandang kaliwa, kung if I'm not mistaken. So, sa inyong dashboard, dyan yung makikita lahat ng status ng inyong appointment, yung pag-submit ninyo ng documents, ayan. So, on your dashboard, you can see all open slots also for the every testing center. So, pwede na kayong click the proceed button of your chosen level of exam and testing center. Kapag nakapili na kayo ng kung anong klase ng exam ang inyong kukunin, sa dalawa kasi, professional or sub-professional level. So, kung nakapag-select na kayo, tapos pinili niyo na kung saang testing center, dapat siguraduhin niyo kasi hindi na pwedeng i-cancel ang appointment. Dapat siguraduhin niyo ang inyong schedule, kung saan niyo gustong exam, ganun, para sigurado ang inyong ibubook na appointment. Hindi pwedeng lumipat. Kung saang testing center yung pinili mo sa Oxias website, doon ka dapat pumunta. Pagkatapos ay, enter the required details on the online CS form number 100. So, kapag nakapili na kayo ng kung anong klase ng exam, doon nyo na ipi-fill up nyo na, mayroon nang lalabas yung next na gagawin ay, ipi-fill up nyo na ang CSC form application. So, yan na yung application form na ipiprint nyo later on, na automatic naka-fill up na siya. Hindi nyo na kailangan magsulat. So, number 8, choose your preferred field office or the regional office for your personal appearance and upload the required documents within 1 hour time frame. So, take note guys na dapat matapos ninyo ang pag-upload ng documents within 1 hour only. So, dapat nakascan na lahat ng yung valid ID, yung passport size, valid ID back-to-back, tapos yung passport size ID picture. Dapat nakascan na yan bago po kayo mag-start ng pag-register pwede kayong mag-sign up in advance. Kahit hindi pa nag-start yung registration, mas mabuting mag-sign up kayo days before para pagdating ng registration ay mag-sign in na lang kayo. So, ang ibig sabihin ng 1 hour time frame na kailangan, kapag nag-umpisa na kayong mag-fill up ng application form at pumili ng testing centers, kailangan ay within 1 hour ay ma-upload din ninyo ang inyong mga documents. Siguraduhin na mabilis ang inyong Wi-Fi connection at nakascan na lahat ng kakailanganin. So, 5 MB. Until 5 MB lamang or 5 megabytes lamang ang kailangan na size. So, kung malaki yung size ng iyong ID picture at saka valid ID, so pwede ninyong i-compress or hanap kayo ng paraan para ma-minimize yung kanyang size. So, next is, kung ready na, meron diyang lalabas na button na upload documents. Tapos, click the transaction tab on the left side of your screen. The status of your application shall be submitted, indicating that you successfully uploaded the documents. Check your email and Oxias account from time to time to know the status of your application. So, yung normally, yung after ninyong mag-process sa Oxias website, so after a few minutes lang, based on the experience of others before, so after a few minutes lang ay approve na kaagad yan. So i-check po ninyo so kapag nakapili na kayo ng appointment, siguraduhin na pumunta kayo sa date of appointment dahil kung if you fail to go to your date of online appointment, automatic makakancel na ang inyong application.
So, dalhin ang mga documents, ang mga requirements, i-print. So, hindi nila dito sinali sa kanilang step by step. Pero pagkatapos po ng inyong application sa Oxias website, meron dyan nalabas ng printer icon. Dapat i-print ninyo ang inyong application form at isa yan sa mga dadalhin ninyo pagpunta po ninyo ng inyong personal appearance. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo kung paano ang pag-register sa Oxias account. Again, para sa mga region na hindi natin nabanggit na wala sa Oxias website, gagawa tayo ng next videos kung paano yung pag-register sa inyong region.